Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito sa ipinahayag sa atin ang mabuting balita mula kay San Lucas, pinapaalalahanan tayo ng kahalagahan ng pakikinig. Mayroon bang may problema sa tenga dito? O problema lang talaga natin, no? Minsan pinipili lang natin yung gusto nating pakinggan. Pero yung susi para sa isang mas maayos na pamumuhay ay nandito sa pakikinig. Kaya nga sabi, narinig natin na walang taong nagsindi ng ilaw pagkatapos tatakluban o kaya ilalagay sa ilalim ng higaan. Ang liwanag ay dapat nasa tamang lalagyan para nang sa ganon mas marami ang makakita ng liwanag. Kung tatakluban, maaring mabuhay tayo sa kadiliman at mahirap yung nasa kadiliman. Maliligaw tayo, magkakabanggaan tayo o magkakabungguan tayo, magkakandaloko-loko ang ating buhay. Kaya common sense, ang liwanag ay dapat nakikita nang sa ganon nagagabayan ang tao sa kung saan mang direksyon siya pupunta. Ngayon, sino ba ang liwanag? Si Kristo, ang liwanag. At ang salita ni Kristo na siyang ipinapahayag sa atin, so, lalo na kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia o nakikinig man dito sa pagdiriwang ng misa, ang salita ng Diyos, ang liwanag. Ang liwanag ay si Kristo. So kung, sabi nga po, no, pakikinggan lang natin, makikinig lang tayo kay Kristo, yung liwanag na nasa atin, yung liwanag na natanggap mo, hindi pwedeng itago. Kailangan yan isina sa buhay nang sa ganon mas magiging maliwanag din ang ating buhay. Naintindihan po ba? Kaya nga minsan ang hilig nating kumuha ng mga hugot lines, ang hilig nating kumuha ng mga salita mula sa mga influencer, mula sa mga iniidolo nating mga artista o mga kilalang tao. At kadalasan, ang salita ni Kristo hindi natin inuhugot kapag tayo po ay higit na nangangailangan. Kaya nga dito, no, kahapon sa naganap na mga prayer rally, ng mga pagtitipon para iparating ang ating pagkadismaya. At bakit umantong sa pagkadismaya? Dahil hindi tayo nakinig. Nang sinabi at ipinahayag sa atin, huwag kang magnanakaw. 7 utos ng Diyos. Pinaalala ulit ito ni Jesus nung siya ay nagtuturo
na huwag kang magnanakaw, pero hindi tayo nakinig. Pinili natin ang magnanakaw. Kaya ano nangyari? Baha, problema, gutom, walang pampaospital, hindi makabayad sa ospital. Lahat din nag-ugat dahil maraming nagsisimba, maraming Katoliko, at mismo mga Katoliko pa ang gumagawa ng labag sa kautosang ito. Dahil ang liwanag hindi natin inilalagay sa tama. Madalas itinatago natin, madalas tinatakluban natin. Pero tandaan niyo po ulit, sinabi din ni Kristo, walang natatago na di malalantad. Walang lihim na di malalaman o mabubunyag. Kaya nga, di ba, nagdadasal tayo noon, Lord, tulungan mo naman kami para maayos na yung takbo ng aming lipunan. Mayroon na tayo mga naririnig na mga nakawan, pero marami ang nagbibingi-bingihan. Kaya ano ang sagot? Tubig baha. At dahil sa tubig baha, nalantad ang lahat ng mga korupsyon, ang lahat ng mga pagnanakaw na nangyayari sa atin. Pero muli, no? Tayo din ay may bahagi. Dahil tayo na dapat nagsisilbing liwanag sa pamamagitan ng mga naririnig natin mga salita mula sa Panginoong Hesukristo, pero hindi natin ito isinasabuhay. Kaya ito nangyayari. No, ngayon, malakas ang hangin, malakas ang ulan, may bagyo, di ko alam kung ano ang ilalantad na naman nito para makita natin talaga kung ano ang katotohanan. Muli, no? Ang isang katotohanan, nagkakaproblema tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen?